Get ready with me dahil year-end Thanksgiving nga pala ngayon ng mga bata. So, eto nga pala yung susuotin ni Tariray ngayon. And dress nga pala na yan na napakaganda ay bigay nga pala ng aking kumare na taga-Kainta. Yung pink shoes niya naman ay nabili ko nga pala sa Natalie's Apparel. 8 AM pa naman yung start ng kanilang Thanksgiving pero maaga nga akong nagising dahil hindi nga ako nakatulog magdamag. Ewan ko ba pag mga ganitong ganap talaga namang parang binabantayan ko yung oras at natatakot talaga akong mali. Nauna pa nga ako naligo sa kanila dalawang magkapatid dahil tulog pa nga sila kaganina. 6:30 nga nagising ito si Tarira at pinahinga ko nga lang siya ng 30 minutes bago ko siya pinaliguan. Pag inaayusan ko talaga ang batang to, kailangan talaga marami akong katuwang dahil sobrang liko talaga ng batang to. Ewan ko nga ba sa batang ito bakit hindi siya mapakali at hindi siya makontento na nasa isang pwesto lang. Natatagalan nga rin ako sa pag-aayos ng buhok niya dahil wala pa nga 1 minute gulo-gulo na nga agad ang buhok niya dahil napakahilig niya ngang magkamot. Pagkatapos ko nga siyang ayusan, pinadedi ko nga lang siya muna saglit para naman pagdating namin sa kapilya busog siya at hindi siya nagwawala. Pinahawa ko na nga lang muna siya kay Dada para naman makapag-ayos na rin ako sa sarili ko. Nagpulbo lang naman ako dyan tapos aalis na nga rin kami agad. 7:15 nga kami umalis ng bahay dahil napakahirap nga mag-abang ng tricycle sa labasan. Mabuti na nga lang ay nakatulog ang batang ito sa buong oras ng pagsamba. Dahil alam niyo naman ang batang to kapag gising grabe magwala dahil hindi nga to nakukontento na nasa isang tabi lang at gusto iginagala nga siya. Natapos na nga lang yung buong oras ng pagsamba ay tulog pa nga rito si Tariray kaya naman hinaya ko na nga lang si kuya na magpicture nga kami saglit. Nung magising na nga si Tariray, nagpa-picture na naman nga ulit kami dito dahil wala nga kami dalawang kuha. Wala nga sa mood ang bata dahil kagigising niya pa lang at talaga namang hindi nga talaga siya mapangiti. Fast forward na nga, nakauwi na nga kami ng bahay dyan that time at kumain nga lang muna kami dahil didiretso nga kami sa clinic para magpa-check up itong si Tariray. Ilang araw na rin kasi talagang grabe yung ubo niya at hindi nga siya nakakatulog sa gabi. Naririnig ko nga rin na malakas na yung halak niya at kailangan na nga talaga siyang ipa-check up. Mabuti na nga lang kakaunti lang ang pila ngayong araw. Kailangan na nga daw i-antibiotic ng ubo niya dahil grabe na. Chinek nga din ng doktor yung lalamunan niya at grabe nga daw yung pamamaga. Pagkatapos nga namin magpa-check up, dumiretso nga lang kami dito sa McDo para kumain dahil magla-lunch na nga at hindi pa kami nagtatanghalian. Binigyan ko nga lang ng price dyan si Tariray para hindi nga siya magwala. Kain tayo mga mamshi. Pagkatapos nga namin kumain, sobrang dami rin talagang tao din sa McDo kaya umuwi na nga rin kami agad. Hindi na kami naggala dahil grabe na yung ubo ni Tariray. Nakatulog nga siya agad pag uwi namin at ito nga yung nireseta sa kanya ng doktor. Ito nga pala yung antibiotic na nireseta sa kanya, amoxiclav na antibacterial, salbutamol para sa kanyang ubo. At itong prednisone para sa pamamaga ng kanyang lalamunan at niresetahan na nga rin siya ng cetirizine. Niresetahan nga rin pala siya ng tablet para sa kanyang halak. Dudurugin ko nga lang daw dyan yung tablet at ipapainom sa kanya bago siya matulog. Every time talaga na may iinuming gamot itong si Tariray, lagi nga ako nag-a-alarm para hindi ko nakakalimutan at nilalagyan ko na nga rin ng label yan kung ano yung iinumin niyang gamot. Tuluyan na nga sana talagang gumaling ito si Tariray, kaya naman yan na lang muna for today's video. Salamat sa panonood, ingat kayo lagi, bye!